Hindi na umabot sa bangko ang mahigit 100,000 pisong ide-deposito sana ng isang lalaki sa Caloocan City. Tinangay ang pera ng mga nag-aabang na riding in tandem na nakipagbuno pa noong una sa biktima. Nahuli kami yan sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Exclusive! Tila may inaabangan sa bahaging ito ng MacArthur Highway sa Caloocan ang dalawang lalaking nakuna ng CCTV. Dumaan ang isang lalaki na dinikitan at tinutukan ng baril ng isa sa mga nag-aabang. Nagpambuno ang dalawa kaya bumaba na ang rider. Nung nakita ng driver natin na parang nahihirapan yung kasamahan niya, tinulungan niya. Yung driver mismo ang kumuha ng pouch. Tumakas ang riding in tandem. Tangay ang mahigit 152,000 pesos na dala ng biktima at idideposito sana sa bangko. Ang hindi nila alam, may nakakita sa pang-hold up nila sa biktima. Hinabol niya po yung riding in tandem hanggang sa nabutan niya at ito'y binangga niya. Natumba ang riding in tandem. May mga pulis sa area kaya agad na nahuli ang rider. Nakatakas ang kanyang angkas. Ang tinangay na pera, nabawi ng mga otoridad. Sa investigasyon ng Caloocan Police, may kasabwat ang mga suspects sa pinagtatrabahuan ng biktima na siyang taga-deposito sa bangko. Na-pattern na po siya. Sa tingin po namin ma'am, may tipster po dun sa loob na nagsasabi, palabas na dito si magdideposit na yan, abangan nyo na yan dyan. Napag-alaman din ng mga otoridad na kasama ang mga suspects sa grupong sangkot sa ibang robbery holdups sa lugar. Nakausap ng GMA News ang naarestong suspects. May mga sugat siya sa noo, paa at sa iba't ibang bahagi ng katawan. No comment siya sa tanong ng pagnanakaw. Kaya naman ba? Humabol po sa amin. Bakit kayo hinabol? Comment na ako, ma'am. Yung akusasyon na kayo ay nang hold up daw. No comment na rin, ma'am. Patuloy ang manhunt operation ng Caloocan Police sa kasama ng suspect na dati na rin daw nasangkot sa iba pang krimen. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. May tuturing na raw na dismissed ang impeachment complaint sa bise nang i-archive ito ng Senado kung pagbabasihan ng desisyon ng Korte Suprema ayon sa isa sa constitutional framers. Pero ang tingin naman ng iba pang law expert, pwede pa yang buhayin sa pamagitan ng tamang mosyon. Nakatutok si Mark Salazar. Thank you once again. Good evening. Ngayong in-archive na ng Senado ang impeachment complaint, ano ang mangyayari kung katigan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration at payagan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Tinanong namin ang mga eksperto sa constitutional law. The Senate can always retrieve the articles from the archives. It is without prejudice to bringing it back if necessary. Natutulog siya ng deep sleep siya ngayon sa Senado hanggang buhayin siya ng isang tama na motion. Pero may ibang punto si Attorney Christian Monsod, isa sa mga framers ng 1987 Constitution. Tinukoy niya ang mismong desisyon ng Korte Suprema kung saan nang i-archive ng Kamara ang tatlong naunang impeachment complaint, itinuring ito ng Korte na dismissed. Sabi ng Supreme Court, pag in-archive, it amounts to a dismissal. Well, I don't know what there's, but if you follow the Supreme Court decision, Supreme Court said that when it was archived, it amounted to a dismissal of the charges. At kung paninindigan naman ng Korte Suprema ang desisyon nitong unconstitutional ang impeachment complaint laban sa bise, mukhang refiling po ang susunod na mangyayari sa House of Representatives. Whatever is the ruling, the final ruling of the court, I would say we should abide by it because that is part of the law of the land and that is our system. kung ano man ang magiging pasya ng Supreme Court, may mga kwestiyon sa tila butas umano sa desisyon. Una, paano daw nasabi ng Korte Suprema na nalabag ang one-year ban nang iakyat ng Kamara sa Senado ang fourth impeachment complaint matapos nilang i-archive ang tatlong naunang complaints? Malinaw kasi na inunang desisyonan ng House yung fourth complaint bago pa nila dinesisyonan naman yung tatlo pa na complaint. Paano yun maging bar dun sa pang-apat na complaint? Nauna ngang
inaksyonan ng House through a plenary vote yung pang-apat na complaint. So yung logic medyo questionable na. Isa pang tanong, maituturing bang initiated ang tatlong naunang complaint kahit hindi ito na-refer sa isang House committee? Sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascuna, binago ng kasalukuyang Supreme Court ang naunang interpretasyon na initiated o nasimula ng isang impeachment proceeding kung ito ay na-refer na sa isang komite. The interpretation we gave in Francisco versus House is the one that was modified in the present case. Because in the present case, the Supreme Court said that the three complaints were initiated even if they were not referred to the committee because they were archived, and later on, with the lapse of the 19th Congress, they were terminated and dismissed. Sa ibang parte ng SC decision, hinahanapan din ng due process ang Kamara dahil hindi raw pinasagot muna si Vice President Sara bago inakyat sa Senado ang complaint. Isa raw itong bagong kondisyon ayon kay Monsod. When the Supreme Court decision came in with these new conditions, ngayon sasabihin ng mga senador, hindi nag-comply ang House. Of course, they did not comply because it was non-existent at the time. Walang shortcoming yung House. Kung ano man daw ang desisyon ng Korte, mahalagang natalakay ito ng komprehensibo at naipaliwanag ng husto sa publiko. Hindi nagsagawa ang Supreme Court ng oral arguments. Sana mayroong oral argument dito sa MR upang mapaliwanag sa ating mga kababayan kung ano talaga ang dahilan na hindi pwede itong kasalukuyang articles at ito ay medyo pumasok doon sa 1-year ban. Bakit? Bakit na ban yan na hindi naman refer sa committee? Bigyan ng pagkakataon ng House to hear their side in an oral argument kung bakit hindi pa initiated ito by the time they adopted their own complaint, hindi pa initiated itong tatlo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Bukod sa rehabilitasyon ng EDSA Busway, 2 pang bagong istasyon ang itatayo ng Department of Transportation. Nakatutok si Joseph Moro. Sakay ng EDSA Bus Carousel, tinunguni ng Transportation Secretary Vince Dizon at Budget Secretary Amena Pangandaman ang North EDSA Station ng EDSA Busway. Ang maaliwalas, may maayos na pasilidad at kompleto sa signage na estasyon. Gustong gayahin sa lahat ng estasyon ng EDSA Busway. Gaya sa Monumento, Bagong Baryo, North Avenue at Guadalupe, nakabilang sa Phase 1 ng rehabilitation. Ayon sa DOTR, 250,000 na mga commuter ang nakikinabang sa EDSA Busway araw-araw. Tama na yung pagiging car-centric natin sa pag-iisip sa transport infrastructure. Kailangan maging commuter-centric naman tayo. Yung access ng PWDs po at saka ng mga kababaihan, bata po at saka yung mga buntis, senior citizens. Although yung iba pong stasyon, merong elevator at escalator, yung iba po kasi maliit. Manipis. So tingnan po natin kung anong magandang pinapaubaya ko po sa mga eksperto kung ano po ang magandang solusyon. Ang rehabilitasyon ng EDSA Busway sasabayan ng pagtatayo ng 2 bagong istasyon sa Cubao sa Quezon City at sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa Parañaque. Target na matapos ng DOTR ang proyekto sa susunod na taon. Kasama na rin sa proyekto ang papalitang overpass na tinaguri ang Mount Kamuning. Kaya nga pinili natin yun as 2 new stations kasi nga madaming sumasakay. Aabot sa kalahating bilyong piso ang rehabilitasyon na ginawa sa kabila ng 100 billion pesos na budget cut ng DOTR, bagay na ayon sa DOTR at DBM ay nakakadelay sa malalaking proyektong pang-infrastruktura tulad ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway Project. Bahagi ng pondo ng mga proyektong ito inutang sa ibang bansa. Paliwanag ni Pangandaman, ang tinanggal na 100 billion pesos sa DOTR para sa taong 2025 ay inilipat ng Kongreso sa ibang proyekto. Nakapool yung lahat ng binawas and then ilalagay nila sa mga programs and departments na priority nila during that time. Ang pera sa EDSA Bus Rehabilitation kinuha sa continuing appropriation o perang hindi nagastos ng isang taon.
200 billion pesos ang proposed budget ng DOTR para sa susunod na taon. Kaya umaasa ang DOTR at DBM na hindi masyadong matatapyasan ang budget. Bukod kasi sa EDSA busway rehabilitation, pinapaganda na rin ang ilang active transport infrastructure tulad ng elevated bike lanes at paradahan ng mga pampublikong sasakyan sa Quezon City. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mismong si Vice President Sara Duterte naman ang nagsabing tuloy ang paghahanda ng kanyang kampo sakaling may mga impeachment case pang isampa sa kanya sa hinaharap. Pero ang desisyon ng Senado sa huling impeachment case na tinalakay nito, kailangan anyang irespeto. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Emil, kailangang respetuhin ang desisyon ng Senado. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos i-archive ng Senado ang articles of impeachment laban sa kanya. Matapos dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival Celebration ng Davao City, humarap sa media si Vice President Sara Duterte. Sabi niya tungkol sa pasya ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban sa kanya. Kinahanglan nato respetuhon ang role sa ato ang Senate of the Philippines, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. Pero magpapatuloy niya ang kanilang paghahanda. Kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kabalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Nakipagkita rin si VP Duterte sa kanyang legal team at sa petitioners na nagsulong sa dismissal ng impeachment sa isang Thanksgiving celebration. Ayon sa Facebook post ni Davao City Councilor Attorney Luna Acosta na isa sa mga petitioner, kailangan pa nilang maghain ng komento sa motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives. Anya, kumpiyansa sila sa kanilang legal arguments. Sinagot rin ni Duterte ang sinabi ni Palace Officer Attorney Claire Castro na meron silang impormasyon na pumunta umano ang bise ng Kuwait nang walang travel authority. Dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news, and there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. Emil, matapos ang misa ng pasasalamat ay dinaluhan naman ni Vice President Sara ang pagtitipon ng mga barangay officials sa Davao City dito sa Rizal Park. Emil. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Tinitimbang pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapalaran ng online sugal sa bansa. Maaari niya itong maging problema kung tuluyang ipagpabawal. Kung bakit alamin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Inabangan pero walang banggit sa State of the Nation Address tungkol sa online gambling sa gitna ng pagkakalulong at pagkabaon sa utang ng mga tumataya rito. Kaya itinanong ko ito sa Pangulo sa panayam para sa kanyang podcast. Why was the issue of online gambling not included in your SONA? Because we still have to form the policy on what we are going to do about online gambling. And to this end, I have already started to organize to convene a conference of those who are all the stakeholders. Ayon sa PAGCOR, nasa mahigit 130 billion pesos ang nakolekta ng gobyerno mula sa online gambling platforms noong 2024. Mahigit 30,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa mga ito. Ang tinitimbang pa ng Pangulo, baka lalo lang maging problema kung tuluyang ipagbawal ang online gambling. The first effect of banning it fully is to put it underground. And then we have no control. Yan talagang wala na tayong regulation. That was the same argument in banning POGOs. Ganon din po yung mga pinapalutang na argument nun. What makes this different? Because this is not a criminal enterprise. What we're trying to solve is that na hindi malubog sa utang ang mga hindi naman wala namang kaya, pero napapasubo dahil sa sugal. Mga bata na natututo magsugal. Let's focus on that. Paano natin patitigilin yan?
Isinasapilal ng Bangko Sentral ang panuntunan para sa mga bangko, e-wallet at financial institutions para protektahan ang publiko, kabilang ang mas mahigpit na identification ng mga maglalaro at paglimita sa halaga at oras sa pwede nilang ubusin sa pagsusugal online. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Balot ang mukha at bangkay nang natagpuan ang isang beauty pageant winner habang palutang-lutang sa dagat. Bago yan, nahulikan pa ang pagdukot sa kanya. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Natagpuan ang bangkay ng isang babae na palutang-lutang sa dagat na sakop ng Tacloban City. Ayon sa Police Regional Office 8, nasa advanced state of decomposition na ang bangkay. Binalutan ng duct tape ang kanyang mukha at nakagapos ang mga kamay at paa. Ayon sa Police Regional Office 8, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng babae batay sa mga tattoo at physical features sa katawan. Siya raw ang parehong babaeng na unang iniulat na dinukot sa Ormoc City noong July 31. Ayon sa pulisya, batay sa kuha ng CCTV, isang itim na kotse ang nakitang tumigil sa gilid ng kalsada. Ilang tao ang naglabasan mula sa kotse at pinagtulungang isakay roon ang babae. Sabi ng pulisya, nakita ang kotse na papunta sa direksyon ng Canangal, Leyte. Batay sa ulat ng Reuters, ang biktima ay isang single mother, dating kinoronahan bilang Miss Matag-ob. Of this time, di pagud ta maka pinpoint, di pagud ta maka conclude kung unsa gud ang possible motive ana nga insidente. Pero kami Sir John kay we are doing our very best ka makit-an gyud namo ang katong mga responsible ana nga panghitabo. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng kaanak ng biktima pero hindi pa sila nagpaunlak ng panayam sa ngayon. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan May Rondina, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nasabat ng Bureau of Customs sa linggong ito ang isang kargamento na ang laman, mga pira-piraso ng itinuturing na pinakamahal na puno sa buong mundo. Anong puno ito at magkano ang halaga nito? Kuya Kim, ano na? Ito ang kahong nakumpiska kamakailan ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport. Ang laman nito, mga pira-pirasong kahoy, na ang halaga tinatayang mahigit 31 million pesos. Ang laman kasi nito, ang tinuturing na pinakamahal na puno sa buong mundo. Ang agarwood o lapnisan. Ang agarwood o lapnisan ay isang mahalimuyak at mamahaling uri ng kahoy. In demand ito sa buong mundo. Ginagamit kasi ito sa paggawa ng mga pabango, insenso, pati mga gamot. Kaling ang mga kahoy na ito sa mga puno ng Aquilaria na karaniwang matatagpuan sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. Kapag ang puno ng Aquilaria ay nasugatan o natamaan ng fungi, naglalabas ito ng mabangong dagta o resin bilang pandepensa. Kapag pumasok po at tumubo yung fungi sa loob, nagpo-produce po ng dagta. Nagpo-form siya ng agarwood na matigas na maitim na mabango na kahoy. Hindi po yun biglaan. Matagal po na reaction ito ng puno, so hindi po ito mabilisan. At kaya naman ito tinuturing na pinakamahal na puno dahil ang halaga ng 1 kilo ng magandang kalidad ng agarwood maaaring umabot na mahigit 1 milyong piso. Kaya po siya mahal kasi kakaunti lang po ang meron sa mundo nito. Kaya marami ang nagkaka-interes dito. Pero ang pagputol ng mga puno ng Aquilaria at ang pagbenta ng agarwood, labag sa batas. Yung agarwood is classified by the Diversity Management Bureau of the DNR as a critically endangered. Under prevailing laws, regulated po yung pag-collect, pag-harvest, pag-transport, and trading, not only locally, but internationally. Republic Act 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kaya maraming mga poachers at traders na nagtangkang magbenta nito ang nahulit na kulong. May involve imprisonment of up to 12 years pag pinatay mo po yan without securing the necessary permit from the DNR. And
that would also involve fine up to 1 million pesos. Plus yung forfeiture and confiscation. Ang ating mga batas ay strict sa conservation at protection ng ating wildlife natin. Malaki pong kabawasan sa kagubatan natin kapag hinayaan po natin yung indiscriminate na pagputol ng lapisan. Hindi lang po yung namumutol yung kailangan hulihin. Kailangan din po i-enforce yung batas sa mga bumibili ng lapisan illegally. Nakakasilaw man ang halaga ng mga lapisan, pero mas malaki ang magiging kabayaran kung tuluyan itong mawawala sa ating kalikasan. Ito po si Kuya Kim, masagot ko kayo, 24 oras. Sangretera killed it! Newest action queen na nga ang turing ng Encantadix kay Bianca Umali dahil sa galing niya sa mga action scenes sa Encantadia Chronicles Sangre. At siya pa nga mismo ang gumagawa ng stunts. Makichika kay Aubrey Carampel. Mula sa pagsagip ng mga sakay ng isang school service, paglaban sa mga hold-upper sa bangko, at pagharap sa mga miyembro ng pistol gang. Walang inurungan si Tera, na ngayon ay kilala na sa mundo ng mga tao bilang ang tagapagtanggol na si Sangre. On point ang action scenes ni Bianca Umali sa Encantadia Chronicles Sangre, na bunga raw ng pinagdaanang intensive trainings, gaya ng martial arts at hand-to-hand combat. Dahil sa intense scenes ni Bianca, na hanggat maaari siya raw mismo ang gumagawa ng stunts, tinagurian siya ng Encantadix bilang bagong action queen. Very proud si Kapuso Prime Gem sa mga ipinapalabas na episodes na mas nagiging intense at exciting, lalo't unti-unti nang nalalaman ni Tera ang kanyang pinagmulan at tunay na pagkatao. Buti naman nakarating ka, Sangre. Nasaan yung humingi ng tulong? Anong ginawa niyo sa kanya? Yung character development niya, yun naman ang ipinagmamalaki ko ate every time na tinatanong ako kung paano mag-grow si Tera mula bata na hindi niya alam kung ano ang purpose niya hanggang sa ma-discover niya kung bakit ba siya ang itinakda. Equally proud ang boyfriend ni Bianca na si Kapuso Prime action hero Ruro Madrid, na bahagi rin ng Kapuso Telefantasia. Muling napanood ang karakter niyang si Ibrahim na ipinakita ang dahilan ng pagpanaw, pati ang mga eksena sa Devas, kung saan muli ring nasilayan ng iba pang OG Encantadia characters. I'm just very grateful na muling nabigyan ng buhay ang aking isa sa pinakaminahal na karakter. Mas marami pang fight scenes ang dapat abangan, pati ang napipintong pagkikita ni Tera at ng kanyang Ashti Perena, at kung kailan na nga kaya siya makakarating sa Encantadia. We are very grateful at sana po ay hanggang sa dulo ay mahalin ninyo ang kwento namin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Hiniling ng mga residente ng isang subdivision sa Caloocan na kanselahin ang isang certificate ng Prime Water para makapag-supply ng tubig sa kanila. Nakatutok si Marie Zumali. May mga araw daw na tulad nito, walang tulo ng tubig sa gripo, o kaya malabo, madilaw o marumi. Ganito raw ang karanasan ng mga residente sa Tierra Nova Subdivision sa Bagumbong, Caloocan City. Ngayon nga lang po kami nagreklamo, pero all the years ay napakadumi ang tubig. Tinataasan pa nila kami sa magkano ang tubig ngayon, 98 per cubic meter. Kaya nga po, sana nga po ay mabigyan po ng hustisya po. Huwag gawing negosyo, serbisyo sa tao. Kanina nagpunta ang kinatawan ng kanilang Homeowners Association sa National Water Resources Board para maghain ng petisyon upang ipakansela ang Certificate of Public Convenience o CPC ng Prime Water na siya nagsusupply ng tubig sa Tierra Nova. Ang laman po ng petisyon namin is to cancel po yung service ng Prime Water dun po sa amin dahil po sa patuloy po na kawalan ng tubig, then mataas na bill po ng metro nila, and then yung regular po na interruption ng tubig and yung quality po ng tubig na
na nakukuha namin. Katuwang ang Water for the People Network at samahan at ugnayan ng mga consumer para sa ikauunlad ng bayan, nakipagdialogo rin sila sa NWRB. Ang mga residente napipilitan na lang daw na bumili ng 60 pesos kada drum na tubig para sa paliligo at 25 pesos kada container para sa inumin. Habang patuloy pa rin daw silang sinisingil ng Prime Water. Inirereklamo rin nila ang 10 taong extension ng kanilang CPC kahit di naman daw dumaan sa public consultation. Tinitignan na raw ito ng NWRB. Sa isang text message, sinabi ng Prime Water na kumukuha lamang daw sila ng bulk supply o maramihang supply ng tubig mula sa Maynilad. Ang tungkulin lamang daw nila ay ang pamamahagi o distribution nito. Ang solusyon daw ay pangunahing nakadepende sa supply ng tubig mula sa Maynilad. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Maynilad ukol dito. Tungkol naman daw sa nararanasang mahinang presyon, sabi ng Prime Water, ito ay karaniwang dulot umano ng mataas na demand tuwing peak hours. Tinanggap ng NWRB ang petisyon pero anila, kailangan daw muna nilang puntahan itong Tierra Nova Subdivision para personal na masuri ang mga reklamo ng mga residente bago makapagdesisyon sa petisyon. Then pag may hindi na comply doon, there will be a corresponding penalty. Sinabi ko kanina, 100 pesos, 200 pesos a day. And then pag na-establish yun at repetition yan, that can be the grounds for revocation or suspension of the CPC. May dapat din daw isaalang-alang. For example, kakansilan nyo, paano yung tubig ng tao? Baka naman wala naman pwedeng mag-take over kaagad dyan. So, binabalanse rin naman ng board yung Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Sabi naman ng Maynilad na nagbibigay ng tubig sa Prime Water para maisupply nito sa Tierra Nova Subdivision, ang volume at presyo ng tubig na binibigay nila ay batay sa napagkasunduan nila. At base sa kanilang monitoring, wala daw issue sa kanilang panig na makakaapekto sa daloy at pressure ng tubig gripo. Ang mismong distribution sa subdivision naman ay minamanage ng Prime Water. Sama-sama nating abangan ang 7 short films na Ganito Tayo Kapuso na tatalakay sa 7 Filipino core values. Kasama sa mga gaganap sa short films ay ang ilan sa ating favorite Kapuso stars. Kilalanin natin sila sa chika ni Aubrey Carampel. First day high ang naramdaman ni Sofia Pablo at Allen Ansay sa kanilang unang araw sa university. Para i-celebrate ang kanilang pagpasok sa college life, nag-TikTok pa ang dalawa wearing their uniforms. Nag-post din si Allen ng snaps from their new school. Pansamantalang nahinto si Allen ng college at ngayon back to school dahil na-inspire kay Sofia. Last year, sabi ko parang gusto ko na pumasok ng pag-aaral kasi nakikita ko siya na pagsasabay niya naman. And ayun, finally magkaklase na kami dalawa. Bachelor of Arts in Communication ang kinuhang kurso ni Sofia at Allen. Advantage nga rin daw na magkaklase sila. Na-feel namin na mas sa career path namin and work namin yung comms. At least mas matutrain din kami kung paano behind the camera. After ng klase, dumalo sina Sofia at Allen sa exclusive premiere ng Ganito Tayo Kapuso, kung saan tampok ang 7 short films na tumatalakay sa 7 Filipino core values. Featured sina Allen at Sofia sa pelikula tungkol sa pagiging mapagmalasakit sa kapwa. Dumalo rin si Mikey Quintos na tampok sa short film tungkol sa pagiging makadiyos. Actually, I'm honored na sa amin na-trust yung isa sa mga, for me, ang pinaka-importanting value. Kasi syempre dapat siya yung inuuna natin, di ba? May short films din tungkol sa pagiging masayahin, maabilidad, makabayan, mapagmahal sa pamilya at malikhain. Present din ang ilang Sparkle Stars at Sparkle Kids. Dumalo rin sa screening ang mga opisyal ng GMA Network. Mapapanood ang GMA Ganito Tayo Kapuso sa GTV Blockbuster Blowout sa August 17 sa Trinoma Cinema. Pati sa GTV G-Flix, iHeart Movies, Heart of Asia Channel, at sa GMA. Gayon din sa GMA Pinoy TV, GMA Live TV at Kapuso Digital Platforms. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.
At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority na Pilipino, nakatutok kami 24 oras.